Kasi si ano absent eh. Okay. So, balikan natin uli. So, katulad kanina, okay, meron tayong tinatawag na initial, okay? Meron tayong tinatawag na initial and meron tayong tinatawag na final. Dalawa lang ang gagamitin natin. Initial saka final. Okay? Yan lang yan. Ano yung initial at final, ma'am, na sinasabi mo? Ito po yung placing. Okay? Ano yung magiging sounds value niya? Katulad kanina ng uy, di ba? Yung placing ng uy, naiiba po yung tunog. Okay? So, ito po yung placing, initial, at final. So, simulan po natin 19 basic consonants. Okay? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 5 double consonants. So, pupunta muna tayo dito sa 14 basic consonant. Okay? So, now, ang nauunang letter po, ang pangalan niya po ay Kiyok. Okay? Ang pangalan niya ay Kiyok. Ang sounds value niya po, ang tunog niya. Okay? Tunog letter G kapag ka nasa unahan. Pag final, tunog K. Naiintindihan? Nakuha po? Okay. So, Kiyok ang pangalan. Pag nakita nyo yung itsura ng ganito, dalawang klase ang tunog niya. Ang pagbasa, tunog, or sounds value. Letter G, if initial po siya. At kapag ka naman po final, or nasa ulihan, K po ang tunog. Anong ibig sabihin yan, ma'am? Yung pinagsasasabi mo, eto po, para mas makarelate kayo. Okay? Magsusulat ako. As an example, okay? Anong letter nga po ito? Kiyok, correct? Tama? Pero wala pa siyang sounds value, tama? Pero since una ko siyang sinulat, ang tunog niya, sounds value niya, automatically, letter G. Why? Initial, nasa unahan. Tama po ba? Ngayon, ano nga pong vowel po ito? Ano po yan? O, tingnan ng vowel. Mag-refer sa... Sinulat yung vowel. Vowel. Okay? Pag pinagsama ang dalawa, ang tunog ay ano? Ga. Correct. Very good. Ka. Okay? Ngayon, lagyan ko uli ng nasa ilalim. Eto siya, Kiyok din siya, di ba? Ano na ang tunog niya ngayon? Ang tunog ay? Okay, correct. Bakit po? Letter G, kasi initial siya. Tapos letter A siya. Tapos ito, letter K. Bakit po? Final. Okay? At ito pong mga nasa ilalim or final na tinatawag, ang tawag po sa kanila, may tawag sa kanila. Ang tawag sa kanila po ay, ano po ang tawag sa kanila? Correct. Ang tawag sa kanila ay batchim. Batchim in Hangul, final consonant or ending consonant in English. Nakuha? Naiintindihan? So, ibig sabihin po pala, itong mga F, itong final, eto yung mga nasa ilalim. Sila yung final, batchim, or ending consonant. That the time na nagiging letter, ano po sila? K. Okay? Nakuha? G or K. Naiintindihan po ba? Okay, another example. Naglagay ako ng another example. Tanggalin ko muna tong ano. Okay. Gagamitin natin itong Kiyok, okay? Okay. So, anong letter siya? Kiyok. Okay. Ang sounds value na ngayon. Sounds value. Siyempre, unang sulat, letter G, hindi nyo naman malalaman na panghuli siya kasi wala siya sa ilalim. Automatically, kapag unang sulat, initial yan. Nakuha? Okay, so that sounds G. Okay, lagyan ko pa uli ngayon. Anong basa?
Another one. Okay? Sige. Anong basa? Saan yan galing? Letter G. Saka, ano nga yan? Matigas na? O, anong basa ngayon? Okay. Pag diniretso? Ha? Ano yan? Gago talagang Korean language so ginagawa tayong bobo. Di ba? Kaku. Okay? Kaku, which means furniture. Okay? Kaku, which means, ano po ito? Furniture. Okay? So, kung makikita nyo, kaku. Okay? Letter G at G ulit siya. Bakit po? Nasa unahan. At the time na magiging letter K lang po siya kapag nasa ulihan. Kaku. Ma'am, sabi mo gago, pero ang tunog mo, tunog K. Tama ba? Hindi naman tunog G yung sayo. Hindi naman nagtutunog letter G, pero ang paliwanag mo, tunog G. Pero the way you produce the sounds, parang K siya. Actually, it's not K. Nasa medial po yan ang tunog niya. Sounds GK ang produce na sounds ko. Bakit po? Para po yan katulad ng pag sanay kang mag-English, yung accent mo, maganda na. Naintindihan po? So, since po kasi kayo na beginner, ang pag-produce niyan, produce na produce talaga. Okay? Gana, ga, gu, na, gu. Ganun po yan. Pero later on, na nagbabasa kayo parate, you will produce as the same sounds as I produce. Kaku. Letter G but not K. Ang tunog lang yan, sa pakinig nyo lang, pakinig nyo lang, mukha siya lang nagle-letter K. But that sounds G. Okay? Nagmimidyal nga lang ang tunog niya. Naiintindihan po? Huwag po kayong makukonfuse kung ang pinoproduce kong sounds is different than sa binabasa nyo. Same po. Basta mag-stick lang kayo sa rules. Okay? That's how you produce the sounds kasi baguhan pa lang po kayo. Naiintindihan? So, when I was yours time, ganyan din ako. Nagtataka ako kung bakit ang iba ba't ganun, tas ako ganyan na ganyan, parang matigas. So, ganyan po yan. Para din yan English. Kapag hindi ka sanay, medyo barok din. Okay? So, barok na barok yung pagkakaano. Pero, the most important thing, in EBS topic, you do know the meaning of the words and you do understand how it pronounced. Naintindihan po? Okay. So, letter G or letter K. Another one. Basa? Okay. Next one. Online. Kagi ka pari. Kanina gago. Ngayon kagi. Tama. Kagi. Ano po yung kagi? Kagi which means store. Okay, tindahan. Okay? Store means tindahan. Naintindihan po? So, kung makikita nyo, wala kayong itatanong sa akin, ma'am, etong nasa unahan, tumabingi yung letter kiyok mo. Pero ito nung nakasulat mo, parang eskwala. Tama ba? So, ang tawag po dyan, font style. Okay? So, sa font po natin, katulad nito, meron iba't ibang klase ng pagkakasulat. Okay? Katulad nito, iba't ibang klase ng pagkakasulat ng letter, pero, para-paras din naman yan. Font style lang po ang tawag dyan. Affected lang po kasi yung ito kasi yung sinusundan niyang vowel pa ganyan. Kaya siya nagiging parang baliko. Naiintindihan po? Pero letter G pa rin naman po yan. Naiintindihan po ba? Okay? Tandaan po, si Kiyo kapag nasa unahan, that sounds G. Kapag ka final, sounds K. Naiintindihan po ba? Okay. Next one, let's proceed. Okay? The second one, ano yung pangalawa? Letter N. Okay, si Neon ang pangalan. Okay? Letter N daw po. Okay, letter N. Kapag ka nasa unahan, anong tunog? Letter N. How about pag nasa final, anong tunog? Letter N pa rin naman po. So, ibig sabihin, si Neon, bali-baliktarin mo man, N pa rin po siya. Saan man ang maging posisyon niya, N pa rin naman po siya. Naintindihan po ba? Another example tayo. So, since naiintindihan nyo, basa. Online, basa. Okay, N, correct? Lagyan ko siya ngayon sa baba. Ano po? Correct, nu. Okay, very good. Very good, Marashi. Nu. Okay?
Sunod. Okay? And uli, di ba? O ngayon. Okay. Na. Pag binasa? Okay, correct. Nuna. Ano daw po yung nuna? That's, anong klaseng sister? Older. Anong klaseng older? Pag po ako lalaki at meron akong ate, ang tawag ko dun nuna. Pag ako babae, hindi ko siya pwedeng tawaging nuna, kundi unni. Naku ha? Unni. Hindi po pwedeng tumawag ng nuna kung ikaw ay babae. Okay, pag babae ka, ang tawag mo sa ate ay unni. Ito po yan. Di ba? O yan, tama? O. And letter N. Tama? Pag binasa, on. Tama ba? Naintindihan? Sunod one. Ito. Anong basa? Ni. O, ate din po siya. Okay? Unni. Unni ah. Okay? Nuna, unni. Parehas po ate. Ito para saan? Kapag ikaw ay lalaki, ito pag ikaw ay babae. Naintindihan po? Nakuha? Another example. Basa? Anong basa po? Okay, lagyan ko sa ilalim ngayon. Okay, correct. Nun. Nun means dalawa ang meaning. Ice or snow. Okay? Ang meaning po, dalawa. Okay? Ang meaning po ng nun, ibig sabihin I or snow. Okay? I or snow. So, letter N sa ibabaw, letter N sa ilalim, bali-baliktarin mo, N pa rin naman po siya. Nakakasunod? Nakakasunod ba, Marashi? Okay, very good. Okay? Nakakasunod. Pag may hindi nakakasunod, please tell me, okay? Kasi after this one, magbabasa na po kayo ng vocab. So, kung hindi nyo nasusundan, nahihirapan kayo dito, please tell me ahead of time. Para at least, mababalikan natin nang hindi pa siya malayo sa lesson na kasunod. Okay? So, letter N, bali-baliktarin mo man, letter N pa rin po siya. Tandaan nyo, nun. So, ma'am, paano na namin maiintindihan yan kung ang sinasabi ice or snow? Okay? So, halimbawa, pag sinabing nuni while. Okay? Nuni while. Nuni, nun, ang galing sa nun, and while from the word to come. Nuni while. Okay? So, to come. Alam nga naman dumating yung mata. Diba? Siyempre, ano yon? Snow. Nag-snow. Okay? Snowing. So, paano mo maintindihan yung meaning? Depende kapag ginamit siya into sentence. Naintindihan po? So, nuni while or nuni nirada, which means snowing. Okay? So, letter N, bali-baliktarin mo man, letter N pa rin po siya. Okay? Nakailan na tayong consonant? Dalawa po. Okay? Meron tayong pangatlong consonant. Okay? Anong pangatlo natin? Bakit hindi ko pala ito ginagamit? Okay. Hindi ka eh. Siyam ka man. Unread ko ng adread. Ang kaman nyo. Okay, so ang pangatlo natin, si letter digot. Okay, digot ang pangalan. Ano naman po ang sounds value niya? Si digot daw po, eto, digot. Okay? Digot. Si digot daw po, kapag nasa unahan, okay, ang tunog letter D. Pag nasa hulihan, ang tunog letter T. Nakuha po? Ang tunog, letter T. Okay? So, digot, pag nasa unahan, letter D. Kapag nasa hulihan, tunog T. So, as an example tayo. Siyempre, parating example para alam nyo kung paano ginagamit. Okay?
So, una. Okay? Unang example. Basa. Okay, very good. Da. Okay? Letter D. Da. Lagyan ko sa ilalim. Dad or dat? Dat. Bakit? Nasa ilalim siya, di ba? Ibig sabihin, final consonant sa or batchim that the time na magiging letter T siya. So, D, A, T. Dat. Okay? Another example. Pag binasa ng diretso, ano nang tunog? Ano nang basa? Okay. Ano yon? Tata. Okay? Tata, which means to close. Okay? Isara. To close. Tata. Nakuha? Naintindihan? Next one. Another one. Ano pang nandito na yung na-discuss ko? Okay. Basa? Okay. Lagyan ko sa ilalim ng letter. Okay. Ano daw po yung don? Don means okay, correct. Don means money. Another example. Basa nga po. Okay. Meron siyang kasamang plastic, correct? Anong tunog? D. Okay? D. Hindi di, hindi do, kundi do. Okay? Okay, very good. Do. Lagyan ko sa ilalim. Anong basa? Okay, correct. Dut. Magiging letter T uli siya. Okay, lagyan ko pa uli. Okay, dut. Ta. Okay, dita, which means to. Anong ibig sabihin po nito? To listen or to hear. Nakuha? To listen or to hear. Yan ang example ng ano po yung pinag-uusapan natin? Digot kapag nasa initial D, pag final T. Excuse me. Naintindihan po? Nakuha? Nasusulat niyo yung sample? Okay, sulat yung sample. Anyway, kahit di nyo isulat, meron akong PDF file nito. Send ko sa GC. Naka-table na din. Ako ha? Kahit ito na lang isulat nyo. Itong ganitong ganun. Kasi meron akong PDF file nito. Send ko na lang sa GC mamaya. Sige po. Nakuha po? Okay na? Nasulat na? Okay. Our next consonant, papasok tayo sa ba't di na naman ito nire-read? Giatay ka, oy. Lahat kayo nagmamalfunction.
napipikon sa inyo. Ang kaman nyo. Okay. Pang-apat, ito yung pang-apat natin. Letter R or L. Real. Okay? Real daw po. Ano naman ang magiging tunog po nito ni real? Okay? So, ito yung real po. Sa unahan, kapag initial ang tunog niya, letter R. Pag final, ang tunog niya, tunog L. Okay? Tunog L po siya. Real ang pangalan. Kapag ka po initial R, kapag ka po final tunog L. Okay? So, sige nga po. Paano po natin to babasahin? Magbibigay ako ng example. Basa. Okay, dito na lang. Para malaki-laki. Basa. Ra. Correct? Okay. Next one. Tingnan nyo sa mga sulat nyo. Ra. Okay, D. Correct? Nakapantig-pantig. Ra. Sunod. D. Tama? O, sunod uli. Anong basa na yan? Correct. U. So, ang basa ng diretso, radio. Ano yung radio? Radio. Correct. Radio. Naintindihan? Letter R sa unahan, pero sa kanila, ang tunog talaga niyan kasi wala talaga silang R. Ang tunog sa kanila, L. Ladio, Lumio, Lamion, mga ganun sila. Kaya lang ngayon, meron na po silang R kasi in-acknowledge na nila ang English. Nag-aaral na po sila ng English ngayon. Noon kasi wala talaga. Kaya tingnan nyo si Lion Bang. Lion talaga, Lion Bang. So, bulol na bulol siya kasi sa panahon before ng Korea, hindi talaga nila katulad ng Japan, ibang Japan walang Korean, English language. So, hindi talaga nila ina-acknowledge yun. Ngayon lang yan kasi ano na yung country nila, kumbaga pang ano na. So, kailangan nilang mag-aral. Excuse me. Okay. Another one, example. Excuse me. Okay. Basa nga po. Tanggalin ko muna yung isa. Okay. Ano yan? Ru. Okay, correct. Ru. Hindi ru, ha? Hindi paba. Hindi ru. Kundi ru. Okay, ru. So, lagyan ko ng isa pa sa ilalim. Anong tunog? Okay, correct. Rule. So, si rule, wala po siyang meaning. Okay? Nasa particle part po siya. Ginamit lang natin para ma-identify nyo yung sounds value. Okay, pero ito meron na siyang meaning. Anong letter? Anong letter? Ay, wait lang. Hindi ko pa pala ito na-discuss. Gagi-agi atay ka. Okay. Sa dalawa, radio at ano po ito? Rule. Tandaan, nasa letter R lang siya. Kapag ka unahan, kapag ka final tunog, L po siya. Okay? Naintindihan? Radio, rule. Okay? Next one. Letter M. Ito na yung pang sinasabi ko, itong in-advance ko na sa inyo. Ayan. So, si M po, M si Miyom, kapag ka nasa unahan po siya, tunog M. Pag nasa ulihan, tunog M din po siya. Balik-balik ta rin mo man, M pa rin ang tunog niya. Nakuha? Okay. So, gamitin na natin uli. Okay? Gamitin natin si M kasama na yung letter ano kanina. Basa. Okay. Correct. Mu. Lagyan ko ng ilalim.
Ano yon? More o mul? Mul. Bakit po? L siya kapag nasa ilalim. Okay? It's okay. That's part of learning. Okay? So, anong basa po? Water po siya. Mul means water. Okay? Another one. Okay? Okay, basa. Ano yung klaseng mo? Yung ayaw, mamigay. Mo. Okay? Mo. Mo. Okay, lagyan ko sa ilalim. Anong tunog niya? Mog o mok? Okay, mok. Very good, Marashi. Mok, bakit? Nasa batchim si Keyok. Hindi siya pwedeng maging mog. Okay? So, mok siya. Okay, lagyan ko pa uli. Mok. Okay, mokta. Okay. Kamusta? Interview mo, kamusta? Tatlo ata yun, may nasagutan ko. Anong ano? Utang talaga, nagkakanto. Inom pa more. Ano yung di mo nasagot? Tools? Tools isa, tsaka kaman isa. Sige atay ka, kamanda lang. Pero yung tools na ano, basic skills tools, lahat naman okay. Isa doon ma'am, isa. Na. Dati Hindi, yung lahat mo, yung insert pin, Okay, lahat. lahat. Pasok ba? Wala na problema. Okay, mokta. Okay. Bakit parang tunog ti sa akin? Tama? Ano ang tawag doon? Oh, yes. Okay? So, kayo, mapuproduce nyo pa yan as mokda na mokda. Kasi baguan po kayo, okay? Pero later on, magiging mokta na din yan pagkakarinig nyo. Okay? So, ano po ito? Which means to eat. Okay? So, meron na kayong vocabs. Pag uwi nyo, mokdahin nyo mama nyo. Ma, mokda na tayo. Okay? Mokda. To eat po. Okay? Mokta. Oh, another one. Basa. Mu. Okay, lagyan ko pa. Sa ilalim, ano yon? Okay, mum. Correct. Mum means body. Okay? Mum means body. Okay? 몸. 제 몸에 정말 아파요. 몸. Okay? Body. Tandaan? Ano po yun? Sa M po, bali-balik ta rin mo man, M pa rin po siya. Pasok, Simon C. Okay, next one. Pang-anim. Letter B. Okay? Si Biop ang pangalan. So, si Biop, ano daw po ito? Kapag nasa unahan, tunog B. Pag nasa ulihan, tunog. Okay, tunog P. Okay, tunog P. Tunog P. Ay, atay kang allergic rhinitis. Okay. So, paano natin gagamitin si Piop? Okay? Tandaan, kapag ka-initial letter B, pag final tunog, P. Okay? So, gamitin natin as example. Sige nga. Basa nga po. Ba. Okay, correct. Bada, which means sea. Dagat. Okay? Vitamin C. Okay? Another one. Okay? Basa. Okay. Okay. Bap. Hindi bab. Bap, bakit? Nasa
Final po yung nasa ilalim, kaya that the time magiging ano siya? Tunog P. Bap means, ano yan? Rice po. Kanin. Okay? Rice. Okay? Rice po siya. Nakuha po? Pero hindi lang yan ang rice ng Korea, tatlo ang rice ng Korea. Okay? Baka sa pagkakaalam nyo. So, hindi nyo pa alam, ipapaalam ko na ngayon. Eto, ano to? Pyo. Okay? Pyo. Ang ibig sabihin po nito, ano to? Palay. Rice pa rin po. Okay? How about this one? This is correct. Bigas. Lahat yan, tatlo na yan. Ano yan? Rice pa rin po. Okay, Tagalogin ko na to. Kanin, palay, bigas, lahat yan equals rice in English. Okay? Rice in English po. Nakuha? Lahat yan rice. Pero, in common sa exam, ang ginagamit, itong bap. Okay? Itong bap. Additional information nyo lang yan. Okay? Bap means, ano to? Ito yung regular na rice, kanin, luto na, kakainin na lang. Okay? Patandaan the sounds value, ano po? Kapag nasa unahan, letter B. Kapag nasa ulihan, tunog P. Another one. Bat? Okay, bata. Okay, ano yung bata? To receive. Okay? Tumanggap. To receive. Tumanggap. Bata. Letter B. Tandaan, si letter B, bali-balik ta rin mo man. Si letter B, pagkaunahan letter P, pagka nasa ulihan tunog P. Okay? Remember that always. Kasi magbabasa kayo after ng matalakay natin yung mga ano. Next one, letter S. Okay? Letter S. Ayan ang kasunod, letter S. So, si letter S po, depende sa kanya. Okay? Sa initial po, si Shiyot, pwede siyang maging S, pwede siyang maging SH. Nakuha? Kapag batchim naman siya, tunog T. Si Shiyot daw po, dalawa ang pwedeng maging tunog niya sa initial, S or SH. Pag batchim, tunog T. So, paano po yun? Tingnan nyo maigi. Letter S saka A. Anong basa? Okay. This one. Siya. Kasi, yayan, di ba? So, next one. Correct. So. Next one. Ano yan? Okay. Next one. Ano yan? Okay, correct. Next one. Shoe. Shoe. Okay? Next one. Okay, next one. Shoe. Okay, next one. Sue. Okay, next one. Okay. The time na nagiging SH po siya, okay? Dito po sa may mga double stroke. Because of the Y, di ba? The time na magiging SH po siya. Isinama po ang nasa dulo na I. SH din po ang tunog niyan. Hindi si, kundi she. Nakuha? Maigi. Sa, siya, so, syo, susyo, susyu, sushi. Okay? Dito siya nagiging SH kapag ka nasa double stroke. Included the SI. Naiintindihan po ba? Okay, take note. Okay? Now, bigay tayo ng example.
Basa? Okay. Sa? Okay, correct. Sada. Sada which means to buy. O ha? Letter, anong tunog niya? S or SH? S, syempre. Okay? Next. Basa. She or she? She. Okay, bakit po? Kasama dun sa tunog na? Igiatay ka, oy. SH, okay? Sorry. Okay, so another one. Anong tunog nga nito? Okay. Okay, ga, correct? Okay, lagyan ko ng ilalim. She? Tama ba? Ako ba nakakasunod ba lahat? Joseph, nakakasunod ba? Okay, shigan. So, ano yung shigan means? Time. So, unti-unti nababasa nyo na siya. Nakikilala yun nyo yung mga letters, kung paano siya i-combine. Tandaan nyo, sounds value is very important. Okay? Kasi, ngayon, as is pa yan. Pero later on the next week, magtatalakay tayo ng ibang way. Okay? Mag-iibang tunog dyan. Depende na kapag ka-sentence na siya. Okay? Another one. Okay? Basa. Nas or not? Siyempre not. Bakit? Yung letter S, batchim siya ngayon. Okay? Nasa ilalim. That the time na magiging tunog, T po siya. Not. Not means, ano yan? Sickle. Okay? Not means sickle. Nakuha po? Naintindihan? Okay. So, ano yung tinalakay natin? S or SH or T. Next one. Eto na yung kasama ng mga vowel, correct? Tama ba? Yung bilog na parating partner ng vowel. Combined vowel and basic vowel. Yung bilog daw po, yung bilog na yan, okay? Kapag ka nasa unan po, silent po yan. Walang tunog. Silent. Okay? Kaya nga po, nung pinasulat ko sa inyo, yung pantig or syllable, yung pronunciation nyo for vowels pa rin. Wala siyang ibang tunog. Tama? Kasi nakasulat siya, pag nasa ibabaw at nasa kaliwa, lahat yan silent. Pero, kapag yung bilog nasa ilalim na ngayon, that time magiging NG siya. Nakuha? Balikan nyo yung sinulat nyong ano ngayon? Pantig. Ito yung pantig, di ba? Nasa kaliwa at nasa ibabaw. Tama? So, kapag yung bilog na yan, nasa kaliwa at nasa ibabaw, lahat yan silent. Pero that the time po na nasa ilalim po siya, ang tunog niya, NG na. Paano yun? Bigay tayo ng example. Okay, basa. Okay. Wait lang. Wala pa pala tayo letter P. Okay. An, tama? An. So, yung bilog or silent, walang tunog, di ba? Ang binasa nyo na yung vowel A. An. An means, ano yun? Inside. Okay? An means inside. Okay? Inside. An. Okay? Pero, kapag sinabi kong ganito, sige nga, anong letter to? Okay, gu, correct? Tama ba? Gu. Lagyan ko po nito. Okay, gong. Correct. Gong means ball or zero.
Gong means ball or zero. Ako ha? Another example. Basa. Ano yan? Correct. Bang. Bang means ano yan? Room. Okay? That the time na nasa ilalim, anong tunog niya? NG po. Another one, example. Basa. Okay. Okay. Ano yan? Umag or umak? Okay, umak. Umak means music. Okay, so kung makikita nyo, lahat ng nasa unahan, kaliwa or ibabaw, lahat silent, correct? Tama? Pero kapag nasa ilalim siya, that the time na nagiging NG po siya. Yun lang ang palatandaan nyo. Kapag nasa ilalim, that the time na magiging NG siya. Hindi po pwedeng maging NG to ha. Okay ha? Ito ha. Sasabihin mo, ngayon, pagka binasa mo siya, magiging ganito. NG sa ka hindi. Hindi siya pwede maging nga. Kundi ano yun? Pa rin po. Naintindihan? Nakukuha? Ano yung pinag-usapan natin? Yung silent or NG. Number 9, letter J. Okay, si Chiyot. Ano naman daw po siya? Si Chiyot daw po, kapag nasa unahan, letter J. Kapag nasa ulihan, tunog T uli. Okay, sounds T. Okay, sounds T pa rin. Naintindihan? Okay. As an example, letter J, pag binasa po ito, anong basa? Okay. Ano basa? Okay. Anong meaning? Okay, to sleep. Chada, which means to sleep. J kasi nasa unahan siya. Okay? Paano kapag ka nasa uli siya? Batchim. Not. Not kasi nasa batchim po siya. Tama? Okay. Anong ibig sabihin nito? Not means day. Not means day. Okay? Si letter J, J sa unahan, T sa hulihan. Naintindihan po? Okay. Next one. Pang 10, CH. Okay? Si CH po siya ngayon. Okay? Si Chiyot, CH. Okay? Kapag nasa unahan, CH. Kapag nasa ulihan, ano to? T. So, maraming nagiging letter T, ano? Okay. Maraming nagiging letter T. So, example tayo. Okay, example tayo. Pag binasa mo to, ano to? Ano yan? Cha. Anong ibig sabihin yan? Car or vehicle. Vehicle. Okay? Mag-ingat sa pagsabi kasi baka magsabi ka, nag-order ka ng tsa pala, binigay sa'yo sa kasakyan. Saan ka kukuha ng pangbayad? Tsa 주세요. 사장님, tsa 주세요. Pinadeliveran ka ng bagong sasakyan. Paktay ka diha dyan. Okay? So, dalawang meaning, tsa, bakit car or vehicle na? Tsa, okay. Cha means, wait lang. Dalawang meaning po nito. Okay? T or car or vehicle. Okay? T or car or vehicle. Cha. Okay? Kaya sinabi ko sa kaninang mag-ingat sa pagsabi kasi dalawa ang meaning. Humingi ka ng tsa,
sasakyan ang binigay sa'yo. Okay? T or car or vehicle. That's cha. Okay? Another one. Paano kapag nasa ilalim siya? Ano nga yung tunog niya? Okay. Basa. Okay, correct. That means ano yan? Anchor. Yun yung binababa sa barko. Okay, anchor. Okay, that. Kapag nasa ilalim, anong tunog? T. Kapag nasa unahan, tunog? CH. Okay? Next one, letter K. Kanina nagiging letter K ang alin? Alin yon? Yung giyok, di ba? So ito yung legit na nagmamay-ari ng K. Okay? Ano yung legit na nagmamay-ari ng K? Okay? So, bali-balik ta rin mo man, K pa rin yan. Nakuha? Bali-balik ta rin mo, K pa rin po ang tunog niyan. Walang iba. K as in K pa rin. Okay, another example para gamitin natin si K. Basa? Ano? Ke. Okay, ke. Bakit yung e? Di ba? Ito yung e. Correct? Ito, di ba? So, sinama sa K, naging ke. Okay? Lagyan ko pa uli. Okay, keda. Keda, which means to dig. Okay? Keda, which means to dig. Another one. Letter uli. K uli siya, di ba? Okay. Lagyan ko ngayon ng sa ibaba. Ku. Okay. Lagyan ko ngayon pa. Okay. Kuda, which means to be big. Okay? Kuda, which means to be big. Letter K. Another one. K uli. Anong vowel yan? Ano yan? Tama. Yo, di ba? Kinumbine yung K. Ano yung basa? Kyo. Okay. Lagyan ko uli. Okay. Correct. Kyoda. Ano yung kyoda? To open. Or to turn on. Turn on. Turn on. Much better turn on. Okay? Anong pinag-uusapan natin? Letter K. Okay? Next one, anong kasunod nito? Letter T. Okay? So, as is pa rin naman to. Si letter T, si tikut, balik-balik ta rin mo man po siya, tunog T pa rin yan. Unahan, hulihan, tunog T pa rin po. Okay? Letter T pa rin. Okay? So, magbigay tayo ng example katulad po nito. Basa nga po. Anong basa? Okay, correct. Da. Anong tada? To ride. Okay, to ride. Okay, sumakay. Okay, another one. Ano yun? Okay. To. Another one. To. Yo. Bakit? Ano to? Vowel to, di ba? Isang pantig to na to, di ba? Nilagyan nyo ng bilog sa ibabaw. So, anong basa ng dalawa? Tuyo. Another pa. E. Correct. E. Tama? Lagyan ko sa ilalim. Tuyo. Okay. Tuyo, il. Okay. Ano yung tuyo, il sa tingin nyo? Anong araw ngayon?
Okay, Saturday is tuyuil. Ako ha? Tuyuil means Saturday. Naintindihan po? Sa letter T, bali-balik ta rin mo man, letter T pa rin po yan. So, example na kapag nasa ilalim siya. Basa. Okay, correct. Bat. Okay, bakit po? Letter T. Okay? Nasa ilalim. Naintindihan? Okay. Next one, letter P. Okay? Letter P. So, sa letter P, same pa rin to. Bali-balik ta rin mo man, letter P pa rin po ito. Okay? Si P-op, bali-balik ta rin mo man, tunog niyan, letter P pa rin naman po. Unahan P, hulihan P pa rin. Okay? Unahan P, hulihan P pa rin. Okay, magbigay tayo ng example. Basa. Okay. Pal, kasi nasa ilalim. Okay, correct. Okay, palda which means to? Oh. Okay, hindi skirt ha. Palda which means to sell. Okay. Ako ha? Okay. How about kapag ginamit ko yung letter K? Sige nga. Basa? Okay, very good. Ano yung copy? Okay, very good. Okay. Angko. Angko means nose. Ang P means blood. Oh, ano pala ang kape? Nose blood, ma'am. Hindi nose blood. Ang kopi means nose bleed. Ano yung sinasabi niyong kape pa more? Oh, coffee pa more. Ito po ang spelling ng sinasabi niyong kape. Ako ha? Ito yung nosebleed. Ito yung kape. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Nako ha? Mag-ingat sa pagsabi kasi baka humingi ka ng kape, literal punching bag ang binigay sa'yo. Nosebleed talaga ang ilong mo. Okay? Tadyang nim, kopi jo sa'yo. Oh, nosebleed ang binigay sa'yo. Okay? Ko, o. Sa ko. Okay? Kopi, kopi. Nakuha? Ito yung kape. Lahat po yan, letter P. Bali-balik ta rin mo, P pa rin naman. Naintindihan po? Nakuha ba? Okay. Next one. Pang last one is letter H. Okay, the last one is letter H. Okay? Okay. Letter H. So, ilagay natin dito. Okay. Ayan. Kapag nasa unahan, letter H siya. Pag nasa ulihan, tunog T. Okay? Unahan, H. Ulihan, tunog T. Nako ha? Naintindihan? Okay. Okay? So, anong example po nito? Example, basa. Ha? Okay, very good. Hada. How about this one? Who? Who ba yan? Correct, you. Okay, you. Bakit po siya you?
Di ba sabi ko kanina, ito yung U? Ano to? Ito yung U. Tama? Anong kasama niya? U o U? O, kaya U siya. Ma'am, anong tawag? Bakit naging U siya? O, tingnan nyo. Tingnan nyo maigi. Basahin nyo ito in English. Hindi naman sabi ng pinabasa ang human, di ba? Tama? Human pa rin. So, bakit ganon? Nasa silent yung H because of the followed vowel U. Kaya siya para siyang silent na yung H. Kaya ito, ang basa pa rin ito, U pa rin. U, ga. Naintindihan po? Nakuha? Silent siya saan? Sa mga double stroke. Haya, hoyo, huyo, huyo, huhi. Silent siya doon sa mga double stroke. Nakuha? Ah. This is H. Ha, ya. Ah. Ho, yo. Hu, yu. Ho, yu. Hu, yu. Hu, hi. Nakuha ba? Haya, hoyo, huyo, huyo, huhi. Nakuha? Okay, mag-CR ka? Sige. Ingat. Okay na? Ayan. Sige, hangos muna kayo. Let's have 5 minutes break. And then, we will proceed tackling about the consonants. Ipaghahaluin natin yung 14 consonants and yung mga vowel na tinalakay natin. So, ito yan ngayon. Let's have 5-minute breaks. Palit lang ako ng ano.
Yung hanggang ano na sana ko, August 22, yung wala pa rin. Ha? Sa diner or naked? More or less? Ako pa yun na yun. Hindi ko nag-drunk. Medical, sakpa. Ikaw naman una niya kasi nung nakaraan ka naman. Basta lang. Mas napay na. Gusto mo ganun. Wala pa hika. Wala pa dito. Nakabalunga tayo. Na? Paano ka lang? Kasi binabasa niya yung bumanay. Kasi maliit. Maliit kasi kaya mo. Gusto ko na yung dito. Gusto ko na. Ayaw ko na ulit. Mga nababasa na yung namin yun. Sige, masayin mo na. Nakabasa na namin. Kanina yung dito. An. Oh, ano ba ang tao?
litas. Sorry. Yan kasi marker ko. Eh, naisip ko na yung amin. Buwan-buwan, di ba? Nasa ano buwan? Amin. Amin. Sunod yung sample eh. Hindi pa nasa. Ito. Yes. Ilagay mo naman ito. Ilagay mo sa ulo. Ito naman. Deep fish, diba? Yun. Tinanggal ko to. Baliktad ko yan. So, deep fish siya. Marker, lagyan nyo ng marker kasi yung marker yung nag-work sa akin. Pero lang ito kasi. Lagyan siya. Tapos, addition mo from that, yung batching naman sa ano mas sa kanya sa bukas. Pansin tawag sa mga ano final ko. Na ano lang ako. Ito, next yan, diba? Kaso, pag sa batching na siya, nalagyan niya. Yun lang yung ano, kapabi-sabi mo. Yun ang medyo walang marker yun. Ay, ngayon pa nilang maniwala sa akin sa mga bakit mo? Ewan ko. Ano mo pikinsin? Ako ang marker ko dito, sinanipis baby naman ako. Napugdan ko sa kung saan nawa. So, sabi ko, napugdan ko sa kanya. So, nagpag siya. Ano ako sa akin? Marker mo sa akin. Ayan, ikaw lang yun. Ano, Makakapagbasa ko pero teacher, ano, hintayin mo kung mga 10 minutes. hanapin ko yung place na review. Hindi ko sila kaya mag-explain. Pero yung officer ko, Ako nang iwan yung sabi niya. Bago ko mag-review. ginagamit ko pa. Katanan ko mga ganun. Sabihin mo sabi ko, kasi pag nagawa mo na yung gusto mo, gusto ko kasi mas maganda yung review. Huwag mo i-question ko. Naiintindihan ka na sa teacher ka amin. Panoorin ko yun. Pero kung hindi mo yung place ng mag-review, so lahat ng ginagawa. Doon mo masasabi. Oo, naiintindihan mo rin. Kasi yung chapter 1, yung fact niya yung chapter Kasi hindi siya place. or personal power, Di ba meron iba na review? kaya hindi ka na Di ba bago matulog, sa mga pagkatapos na lang sa mga meron ibang sir lang na natin mo ba yung magkahanap mo yung yung pattern siya o pattern siya. Kasi ano, yung parang dito sa isang program. Dito na program. Let's proceed. Okay, so natalakay natin yung, meron tayong remaining tama, remaining 5 double consonant. But before that, unahin muna natin yung combination of consonants and vowel. Okay? Nakapagbasa na kayo, so yung mga binabasa nyo by the pattern of rule of pronunciation. When the letter R but chim. Ano yung nagiging tunog niya kapag nasa unahan or nasa hulihan? Andito na ba yung online? Okay. So, ngayon, para lubusan po kayong makapag-distinguish at makapagbasa ng maayos, lahat po ng vowel, nakikita nyo yan? At yung lahat ng vowel na tinalakay natin, tama ba? Correct? Lahat po ng vowel, eto, at lahat po ng consonant, pababa. At yung natalakay natin from G to H. Okay? So, gagawa po kayo ng katulad po nito. This is the start kung paano nyo mababasa yung mga susunod po na mga tatalakayin natin. So, paano naging ganito? Nakapagbasa kayo kanina, di ba? So, i-full ko to. Yung G sa ka-a, ang basa ka. Correct? Tsaka yung D sa ka-a, ang basa da.
So, nakabuo ka ng isang salita. Ka, ta, ibig sabihin ng kata, to go. So, lahat po na yan po ang composition or initial composition ng pagbuo ng isang salita. So, ibig sabihin, kapag magbabasa po tayo ng mga vocabulary, so like this one vocabulary, Magkano? Bayad lang? Magkano? Dito, dito. Ma'am, okay lang ma'am. ingat, congrats. Okay, mga vocabulary, tama? So, ito na yung mga vocabulary na kailangan nating basahin. Okay? So, kung titingnan nyo, unang word. So, hindi mo siya pang bababasa, di ba? Hanapin nyo kung nasaan siya nakalagay. Halimbawa, eto. So, nakapantig yan. Unang pantig. Letter S sa A. Hanapin nyo nasaan siyang part dito. Yung S, hanapin mo yung S. Andito. S sa A, sa. Okay? Pangalawang pantig. Kung hindi mo pa rin nababasa. Pangalawa, M. Diba? Nasa part ng M. Okay? So, hanapin mo sa part ng M. M saka U. Mu. Pero, kung saulado mo na yung vocabulary, kahit ay yung mga letter, kahit hindi ka na maggawa nito. Okay? Pero, as beginner kasi, it is very important na gumawa nito. Bakit? Nasasaulo nyo ng buo yung mga letter. Mas masasaulo po ninyo yung mga buo ng mga letter. Kasi pag hindi nyo saulo yung letter, mas mahihirapan po kayong magbasa on a future. Okay? So, ang gagawin natin, since natalakay natin yung mula dito hanggang dito, okay? Saka ito hanggang dito, ang gagawin po natin, babasahin po ninyo to isa-isa. Paanong pagbasa? Ka, kya, ko, gyo, gu, gyo, ku, gyo, ku, gi. Bakit? G sa ka, a, ka. G sa kaya, gya. G sa ka, o, go. Magmula dito sa letter G hanggang letter H. Ito lang muna, hanggang U. Ito ay combined vowel na to. This will be your assignment. Naintindihan? So, I'll screenshot it. I'll send it into DC. Ang uunahin nyo pong babasahin, yung vowel only. Okay? Vowel only. Ayan. Nakita nyo sa GC? May mga load ba kayo? Merong mga load? Okay. Yung walang load, pwedeng kumabit sa Wi-Fi. Nakuha po? Ano yung aking instruction? Read silently and iisa-isahin ko kayo. Okay? Magmula sa G saka A hanggang sa E. A and E hanggang sa letter H. Walang nakapag-Korea nang hindi nagbasa po nito. Okay? Kailangan yung basahin yan kasi on the later part, on next week, mas higher po dito ang babasahin nyo. Bakit? Meron ng mga batchim ang babasahin nyo. Yung mga may nasa ilalim and yung pattern kung paano po magbasa ng ganito. Okay? Yung ganito. Mahaba na. Okay? So, ito yung uunahin yung basahin. Okay? I'll give you 5 minutes to read silently and I'll task you one by one.